Greetings mga kababayan, ito pong muli sa Atty. Roel Yuong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal and Public Service Program yung lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ating po pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin, isang viewer po natin na kung saan bago daw na mayapa ang kanyang magulang ay naisanla sa kanyang kumpare yung kanilang lupa sa halagang 500 pesos. Okay? Ngayon, dahil namayapa na, ay gusto ng mga anak na tubusin, kunin na yung lupa, yung titulo. Pero ayaw daw pumayag nung kanyang kumpare na siyang pinagsanlan, ay gusto ibigay yung titulo pero gusto hati sila doon sa lupa. Ang tanong sa atin makatarungan ba na sa halagang 500 pesos gusto hati doon sa lupa. So yun po ang bibigyan natin ng katugunan sa episode nito. Pero bago po tayo magpatuloy at kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, hindi pa nakapag-follow sa ating channel sa Facebook at saka dito po sa YouTube, ay if you find our videos interesting and informative, pwede po bang makahirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like po, upang sa ganun, pag may mga tulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, your acquaintances, upang kayo o sila rin ay may mapulot sa ating mga pinag-usapan. At sabi kasi natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So, and of course, para wala kayong ma-miss ng mga videos po natin, pakiclick din po ang notification bell upang sa ganon ay wala po kayong mamimiss sa ating mga videos po natin, sa ating mga pinag-usapan. Alright, so okay. Okay, let us now proceed dito po sa ating talakayan, na padala po sa atin ni Larry Lunas. So, sabi niya dito ay, Attorney, paano po yung titulo ng lupa ng ama ko? Ayaw ibigay ng kumpare niya na noon panahon po ay ginagarantiyan ito sa halagang 500 pesos na walang kasulatan. Okay? Matagal nang patay ang papa ko at ipinilit naman namin kunin yung titulo pero sinabi ng may hawak na nito na hati daw po sa lupa. Pero di po pumayag ang mama ko kasi halagang 500 pesos lang naman daw po ay nakuha ng papa ko noon panahon. Ngayon po, yung tax declaration po ng lupa ay naggawa nila ng ipalipat sa pangalan nila. Pero yung titulo po ay nasa pangalan pa rin ng papa ko. Kami po ang naka-okupa at nagsasaka sa lupa namin. Ano po ang pwede namin gawin? Minsan po ay hiniling sa kanila kunin ang titulo pero ayaw pa rin ibigay. Alright. So yun po ang kanyang sulat ni Larry Lunas. Una, bago tayo magkaroon ng pananaw dito, tingnan muna natin yung facts. Sabi ninyo, ginarantiya. So I assume na itong garantiya ninyo ay parang sanla, no? So 500 pesos during that time. So kailan ba? Matagal ng panahon. Magkano bang value ng 500 pesos during that time na nagkaroon ng ganitong transaksyon, yung papa mo? Okay? So i-factor mo rin yun. Magkano bang value ng peso noon during that time? Kasi sabi mo nga, may matagal nang namayapa ang papa mo. Okay? So, of course, walang kasulatan. So, the fact na walang kasulatan yan, hindi po pwedeng i-enforce yan, unless lang na nagkaroon na ng parang recognition, pag-aamin na nagkaroon nga ng ganung transaction because yun nga, umaamin na kayo. So, ang nakikita natin dito is, of course, on the grounds of equity, reasonably ba ang binidemand ng kumpare ng tatay ninyo, na hati ng lupa? Gaano ba kalaki yung lupa? Okay? So, ang siguro, maging basehan nito na para mag-entitled naman sa compensation, yung 500 pesos, doon sa pinahiram doon sa tatay mo, o kinuha ng tatay mo, o pagkautang niya.
ay dapat niyan ay bayaran ninyo ng interest. Now, sabi mo walang kasulatan. Kung walang kasulatan yan, ay dapat ang legal interest niyan is 6% per annum. So kung 6% per annum yan, per year, no? So ibig sabihin yan 30 pesos ang interest ng 500 bawat taon. So kung ilang taon na ba yan, pagpalagay mo ng 20 years. So doon mo ngayon mako-compute kung magkano idadagdag mo doon sa 500. Now, i-consider mo rin na magkano bang halaga ng 500 noon at saka sa kasalukuyan. So para magiging patas naman, okay, bigyan mo ng kaukulang halaga ang 500 pesos ang value ngayon. Okay? At saka noon. At dito nyo i-compute kung magkano ba talaga ang dapat mabayaran on the ground of equity, no? Para wala kayong masagasaan. Ganon din yung kumpare mo, ay hindi naman din makatarungan kung gusto niya hati doon sa lupa na during that time, magkano ba ang value ng peso niya ngayon at saka noon. Okay? So that's one. Second, sabi mo napapalitan ang tax declaration certificate, no? Ng lupa sa pangalan nila. Well, in this case, no, maaari kayong mag-file ng complaint, no, doon sa assessor's office, no, muna para ipa-cancel po yung tax declaration certificate na yan. Oh. Or kung hindi, pumunta po sa korte upang ipagsama na ninyo, no, na magkaroon po ng usapin, legal na usapin dito sa inyong property. Because pag sa ganyan na, the fact na you are in possession of that land, ibig sabihin, yung in possession of the land kayo, ibig sabihin yan, hindi maituturing na nagkaroon na ng bilihan yung lupa because you are in possession of that property na sinasabi ng kumpare ng tatay mo na kalahati na sa kanila. No? Una, wala naman kayong kasulatan nga. So, even assuming na may kasulatan, hindi ibig sabihin na porque nag-default ang tatay mo, ay kanila na yung kalahati, that would constitute factum commissurium. Okay? Then wala naman sinabi din sa sulat mo na kailan ba dapat bayaran ng papa mo yung 500 pesos. Kung wala naman pagdi-default ang papa mo, okay, the fact na mayapa na siya, well, personal obligation nito, kung tutusin, ay extinguish na rin yung obligation ng tatay mo and kayo, out of equity, ay bayaran ninyo yung 500, yung principal or the equivalent amount now plus yung interest at 6% per annum. So, yun ang maging basehan ninyo. Now, kung ayaw pa rin ibalik sa inyong titulo, ang unya yung gagawin ay i-inform ninyo yung Register of Deeds, no? So, either mag-file ka ng mayroon kayong adverse claim doon sa titulo, and then yun, mag-file kayo ng complaint, no? Sa korte, no? So that itong si kumpare na tatay ninyo will be compelled to ibalik po sa inyo ang titulo ng inyong lupa. Of course, without prejudice na mabayaran din yung 500 pesos or the equivalent amount of 500 pesos during that time at saka yung sa kasalukuyan kung magkano value nito plus yung sinatawag nating 6% interest per annum. So, yun ang inyong magiging basihan, no? Yung cause of action laban dito sa kumpare ng inyong tatay. So, then let the court decide, no? So, get in touch with your lawyer kung ano ba yung kaakibat na legal remedies na dapat ninyong gawin, no? But base dito sa inyong kwento, you can file an action to demand for the return of their money, the return of the title. Second, you can also invoke yung prescription, okay? Because kung matagal nang namayapa si papa ninyo, okay? So, una, wala naman ding kasulatan. So, yung kanyang cause of action kung mayroon man, ay prescribed na po yan. For the past 10 years, wala na po yan. Wala na. In short,
wala na siyang karapatan na i-demand for payment yan at wala na rin siyang karapatan na i-hold pa rin yung titulo na ginawang collateral sa kanya sa collateral because prescribed na ang kanyang kung meron mang karapatan ang kumpare ng tatay mo ay prescribed nito at kung nakalipas na ang 10 years no na wala siyang ginawa para ihabla ang tatay mo o wala siyang ginawa para i-foreclose yung tinatawag nating sanglaan, hindi yan pwedeng i-foreclose dahil wala namang kasulatan. So, yeah, it's about time na yon pwede ninyong i-file ng kaso demanding na i-deliver sa inyo ang titulo, no? At yung 500 pesos, no, pwede ninyong hindi na bayaran, no? Because prescribed na ang karapatan ng kumpare na tatay ninyo na mag-demand pa ng payment. Yung sinasuggest natin kanina na, okay, kunin mo yung value ng 500 niya noon at saka ngayon, plus interest, that is what I call and the principle of equity, no, in good faith kayo na hindi kayo salbahe, na kinikilala ninyo. Pero kung ipipilit, no, kinikilala ninyo ang obligasyon ng tatay nyo. Pero on the other hand, kung magiging strictly speaking tayo, yung 500 pesos na yan, ay walang kasulatan, sabi ng batas natin ni amount of 500 pesos should be in writing to be enforceable under the statute of fraud, ay hindi nga po enforceable yan kung tutuusin. And assuming na merong enforceability yan, prescribed na rin yan dahil nakalipas na ang 10 taon, na walang ginagawa siya na masingil yan, magpunta siya sa korte. Siyempre, hindi niya gagawin yan dahil 500 pesos lang kung pupunta siya sa korte, magkano yung kanya magagastos kung asan ang abogado, di ba? So, in all probability po, nasa inyo po ang batas, no? So, yun, ayaw pa rin i-take o ayaw pa rin i-surrender ang title, you can go to court now to compel, no? To compel yung kumpare na ibalik po sa inyo ang titulo ng lupa. Kung ayaw pa rin niyang ibigay, pwede niyo hingiin sa korte na i-cancel yung titulo na yon nasa kamay ng inyong kumpare ng tatay mo, i-cancel yan at may bigyan kayo ng bagong titulo o reconstituted title, no? Upang sa ganon, yung kumpare ng tatay mo ay he is holding a title na wala ng saysay dahil ito ay maaari na canceled na, no? So marami po kayong option, no? So get in touch with your lawyer and based on our discussion, you can have a reference, no? Kung ano ba yung appropriate remedies, no? Of course, in coordination with your lawyer na dapat ninyong gawin. Hanggang dito na muna tayo and I hope, no, nabigyan po natin ng katugunan ang sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. So, by the way, bago tayo magtapos, no, sa mga kapapasok pa lang, if you have not yet subscribed or followed our platform dito po sa Facebook at saka sa YouTube po, no? And if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan kung hihirit po ako ng isang subscribe, isang follow, at isang share and like po, no? Upang sa ganun ay manonotice po tayo ng algorithm ng YouTube at saka Facebook and mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information o kalaman sa ating mga kababayan upang sila din, no, ay may mapulot, no, at matutunan sa mga pinag-usapan natin. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Of course, pahabol lang kung hindi pa kayo na-click yung notification bell, paki-hit po yung bell upang sa ganon, may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Maraming salamat and God bless.